this video, let me share with you this top legit loan apps this year 2025 so far. Disclaimer lang ha, this top legit loan apps po na babanggitin ko are not sponsored. Lahat ng mamimension ko dito is just based on my experience and based on my viewers. So this loan apps po na i-mention ko sa inyo is majority po sa kanila is na-approve po ako. At kahit po hindi po ako na-approve sa ibang legit loan apps po, at least I tried to apply it. At talagang maganda naman talaga yun dahil legit naman talaga. That was according to my viewers. And lahat po ng i-mention ko po sa inyo ng mga loan apps po are no harassment po. So that was based on my experience ha. Ang dami kasing nagdademand itong mga legit loan apps na ito na no harassment loan apps daw. Ano daw yung mga i-recommend ko sa inyo? Kasi nga diba, mas safe nga talagang mangutang sa mga legit. FYI ha, itong mga loan app po na isi-share ko po sa inyo, lahat po sila SEC registered, CIC accredited, at ang iba pa po sa kanila ay regulated by the BSP or the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi masasabi mo talaga itong mga to talagang sobrang legit. Gusto ko yung topic na ganito na kasi mas maganda talaga naman mag-recommend ng mga legit talaga. So pag sinabing legit, hindi lang siya SEC registered, hindi lang siya CIC accredited, no, hindi lang po siya legal. Kasi ang dami po nga yung rehistrado naman, license to operate, pero alam niyo naman na napaka-loan shark din ng iba. Ang dami nun. Pag sinabing legit, bukod sa maganda yung legalities niya, of course, dapat mauutangan at maaasahan talaga reasonable yung kanyang interest rate at no harassment. Well, ano nga ba yung mga loan apps na ito? First on my list is si Mabilis Cash. Guys, this is based on my experience ha, kasi hindi ko po naranasan magkaroon ng harassment dito sa Mabilis Cash. So far, wala pa naman akong naririnig na mapang-harass itong si Mabilis Cash. And ang maganda kasi dito, once po dinownload natin yung app, nag-apply tayo dyan, guaranteed naman po na maa-aprubahan tayo dito. At talagang reasonable din naman yung kanilang interest rate. Nasa 9 to 11% lang, mas mababa siya compared to other loan apps. Nag-offer si Mabilis Cash ng 15 days to 30 days to pay. Second on my list is si One Hand Loan App. Doon po ulit-ulit ako nag-apply dito kay One Hand, no? Hindi ako na-approve currently lang. Pero kung subscriber ko kayo before, no? Nag-apply na ako dito 2 years ago and approve po ako, nakapangutang ako. 2 beses at ako nakapangutang dito kay One Hand. And talaga namang maaasahan siya. Mataas din yung loan offer niya. Nagkaroon kasi ng pagbabago sa management ni One Hand. And sobrang legit niya ngayon, guys. Ang dami niya mga ka-tied up, ka-tandem. At talagang acting as a legit loan apps talaga siya ngayon. Marami na rin nagre-recommend kay One Hand. Pero ang higpit niya din naman talaga sa approval ngayon compared before. At kasi nga, gumaganda nga naman talaga itong loan app na ito. Kung masasabi kong mara-recommend ko siya, no? Kasi itong TikTok Pay Later ko kasi, powered by One Hand. Hindi sila makulit sa payment. Isang beses lang sila nag-i-email sa akin about my payment. Tapos yun na, wala namang tumatawag sa akin. Number 3 is si Tala Loan App. So, katulad po kay One Hand, sabay po sila na in-applyan ko noon, approve ako noon. Nakapag-loan ako isang beses or 2 beses din. Hindi niya na ako pinaloan ulit. Pero ang maganda kasi kay Tala, no, nagbalik ako ulit mag-apply dito. Currently lang, no, nag-apply ako sa Tala at inaprubahan niya ako. At ang maganda rin kasi talaga kay Tala din, yung customer service niya, hindi ako naka-experience na tawag sila ng tawag. Kahit nga pagte-text, hindi sila ganun. At itong si Tala, ang maganda sa kanya, do 15% monthly interest siya, pero meron siyang ino-offer na daily interest rate lang. So kung nangutang ka kay Tala, babayaran mo lang din within 3 days or within 5 days or within few days. Napakababa ng interest rate, guys. So number 4 is si Cashalo Loan App. So nung nag-apply ako kay Cashalo, agad-agad po is na-approve nila ako. And huwag po tayo mag-expect dito kay Cashalo na mapapautang tayo ng mga malalaking amount kasi mag-start talaga sila sa mababang amount. Yung interest rate niya ata is nasa 15% then monthly. Medyo mataas siya, pero at least kahit papaano, hindi naman siya nanghaharas. Number 5 on my list is si Salmon Credit. Si Salmon Credit po, nung dinownload ko yung app, nag-apply ako, na-approbahan ako ng 3,000 pesos at niloan ko siya hanggang ngayon. No? Kapag binayaran ko si Salmon Credit, niloan ko siya ulit. Pero hanggang ngayon, 3,000 pa rin yung offer niya. Hindi siya nag-i-increase so far pa sa akin ha. I don't know sa ima ako nag-i-increase ko, pero malaki na rin naman yun. In case of emergency, in times of need, meron tayong mahuhugot na Salmon Credit. Isa sa pinakamabait na loan app itong Salmon Credit. Hindi siya tumatawag, guys. Nagre-remind lang siya through the app or through the text. Pero hindi rin pala
lagi, parang madalang na madalang. Kasi pag nagbayad ako dito kay Salmon Credit, agad talaga. Kaya minsan nga nakakalimutan ko pa siya lang nagpapaalala eh. Pero napakabait talaga na loan up na ito. Talaga namang maaasahan din. Anyways, next on my list is si Atomy Credit Card. Di pa din kasi ako nakapag-loan dito kay Atomy. Pero na-approve ako dito, which is meron siyang approval amount sa akin ngayon ng 8,000 pesos. Nag-increase lang yan eh. 6,000 lang talaga yung in-approve niya sa akin. Hindi ko kasi siya ginamit. In-increasean niya pa rin ako kahit hindi ko ginamit yung 6,000 approve amount niya ng 2,000. Kaya to make it 8,000 pesos. Pero guys, hindi ako na-approve kay Atomy. Nung first time ako nag-apply dito, na-reject po ako. Tapos nag-ulit lang po ako. Tapos din naman for the second time, na-approve ako. Nagbibigay po ng chances si Atomy. Well, FYI, marami nang gumagawa na kino-convert nila itong Atomy credit card into cash. Pero ako hindi ko siya ginawa kasi nga gusto kong gamitin as buy now pay later talaga ito. Kasi gusto ko itry pa 0% interest rate niya kasi yun daw yung maganda sa Atomy. So next on my list is si Tonic. Itong si Tonic is a digital bank po. Nag-offer po ng kanilang pa-credit builder or pa-cash loan po. Itong si Tonic, katulad kay Atomy, hindi rin po ako na-approve nito sa una. Nung inulit ko for the second time, approve naman ako. Naging eligible naman tayo dito. Further loan amount, 5,000 pesos po yung in-offer po nila sa akin. Next on my list, na lagi ko sinasabi sa inyo na legit tong loan up na ito, which is si Itomo. So si Itomo kasi ako po ay na-reject dito. Gustong-gusto ko siyang applyan kasi legit to. Mababa yung interest rate, maganda yung kanyang pa-loan offer. Pero kasi si Itomo is not for everybody. It's intended lang po sa mga employed individuals, no? May mga work talaga, may mga payslip na maipresenta, may mga COE, company ID. Yun lang po talaga yung priority po ni Itomo. So ngayon kung employed ka, so you can try this Itomo. Baka ma-approve ka. Hindi naman bakit na-reject ako, is mara-reject ka rin. Next is si Happy Cash Loan Up. So gusto ko sana maging happy dito kay Happy Cash, no? Kasi legit po si Happy Cash. Napakadaming magagandang review na ito, pero paswertihan lang din sa approval nito. So itry nyo tong si Happy Cash. Alam mo ba ako nag-apply kay Happy Cash, pero nireject niya po ako. Sabi po ng mga viewers ko is nag-offer daw po ito ng 30 days to pay at 15% monthly daw po yung interest rate niya. Kaya gusto kong itry, gusto kong silipin, no? Kasi gusto ko talaga siya ma-experience mismo, pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Pero according to my viewer, majority of my viewers na approve sila, recommended daw tong loan up na ito dahil hindi naman daw nang haharash. Lastly, the loan up which is sinasabi nila na best loan up ever, which is si Bilis. In terms of interest rate naman po, from 3% to 5% po ang maa-avail po natin dito kay Bilis monthly. At eto pa, no harassment po itong si Bilis. Whereas kahit po ako ay naka-experience po ng hacking, nalimas po yung aking loan offer dito sa Bilis. That time po, parang mapapaisip din ako dati kung legit ba talaga si Bilis. Kasi nga, di ba, na-hack yung account ko eh. Pero that time naman, nagkaroon din kami ng settlement ni Bilis. Inayos po ni Bilis yung account ko. Nagkaroon din po kami ng conversation privately. At naayos naman po yun regarding my security. Kaya hindi ko pa rin pwedeng sabihin na hindi legit si Bilis. Kasi kung utangan lang naman ang pag-uusapan, the interest rate, the customer service, the loan offer is legit na legit po. At itong si Bilis po, madali lang din kausap. Well, those are the top legit loan apps na marirecommend ko sa inyo. At majority of them na itry ko po talaga lahat. So, some of the loan apps na na-mention ko is na-reject ako. But doesn't guaranteed naman na hindi sila legit. Mahigpit lang talaga yung kanilang qualification at hindi ako nila na-approbahan. Well, ang dami ko pa namang mga legit na pwedeng i-recommend sa inyo, no? Pero kasi pinag-uusapan nito is mga loan apps. Marami pa pong mga loan facilities for mga e-wallets apps po na pwede nating utangan like GCash, Maya, S-Loan, SPayLater, Lazada Flash Cash. So lahat po yan, legit po yan. Pero ito lang kasi yung mga top loan apps na kapag nag-download tayo, nag-apply tayo, agad-agad, pwede tayong ma-approbahan. Again, marami pa pong mga loan apps na hindi ko na-mention. That is because hindi ko po kasi sila na-experience, hindi po ako nag-try mag-apply dyan. Well, time to time, nagkakaroon naman tayo ng additional legit loan apps, no? Nagkakaroon din ng mga changes dito nga sa mga na-mention kong loan apps na ito. Don't worry, lagi naman po ako nag-a-update sa inyo. Paki-comment down below naman po yung mga loan apps din po na na-avail nyo na legit. Aware din po ibang viewers natin dito. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos kayo updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!